sa inyo lahat. Ako nga pala si Miko Pizon. At ako naman si Princess Lani Victoria ng Section 10 Model Coro. At itatalakay namin sa inyo patungkol sa the impact of premarital sex on teenagers o epekto ng premarital sex sa mga kabataan. Una, ano nga ba ang premarital sex? Ang premarital sex ay isang mahalagang issue sa ating lipunan. Ito ay isang paksa ng pangangailangan tungkol sa paggalang, sexualidad at mga halaga ng karangalan ng tao. Ang premarital sex ay tumutukoy bilang pakikipagtalik bagong kasal. Ito ay laganap at kontrobersyal na paksa sa mga kabataan. Mahalagang suriin ang mga kahihinatnan ng mga pagkilos na ito at kung paano nakakaapekto ang mga ito sa emosyonal na kagalingan, pagpapahalaga sa sarili at moral na pag-unlad para sa mga kabataan. Dahil sa pagtaas ng premarital sex na kung saan ay isang desisyon na makilahok sa sexual na pagkikipag-ugnayan bagong kasal, ito ay kinakailangan upang mag-focus sa mga resulta at implikasyon ng pag-aalala sa emosyonal at pisikal ng mga kabataan at ang kanilang mga paggalang sa sarili at moral. Ito ang aming mga argumento at kami sumasalungat sa issue. Una, emotional well-being and psychological consequences. Ang pakikipagtalik bago ang kasal ay maaaring humantong sa emosyonal na pagkabalisa, pagkakasala at paghihinayang, lalo na kung ang relasyon ay nagtatapos o walang matibay na pundasyon ng pangako at emosyonal na koneksyon. Ang katibayan, ang isang pag-aaral ng naipublish sa Journal of Adolescent Health ay natagpuan na ang mga kabataan ay nakikipag-ugnayan sa premarital sex ay nagkakaroon ng mas mataas na antas ng mga sintomas ng depresyon at mas mababang pag-asa sa sarili kaysa mga taong abstaining. Ito ay naipublish ni Halpern Felcher et al. 2004. Pangalawa, moral and religious belief. Ang pagkikipagtalik bagong kasal ay sumasalungat sa moral at relihiyos ang mga turo na nagbibigay diin sa pag-iwas bagong kasal na pinaniniwalaan na nagpapaunlad ng mas malusog at mas magalang na mga relasyon. Mga katibayan, ang isang pananaliksik na ginawa ng Pew Research Center ay nagpapakita na 66% ng mataas na relihiyon ng mga individual ay naniniwala na ang sexual na aktibidad bago ang pag-aasawa ay moral na masama. Ito ay sinulat ni Pew Research Center 2020. Sa aming sariling perspektibo, ang premarital sex ay dapat na mabigyan ng kaalaman at paggalang sa mga halaga at opinyon ng iba. Ito ay mahalaga na kinikilala na ang iba't ibang mga tao ay may iba pang mga pananaw sa sexualidad. Gayunpaman, mayroong ilang mga pangunahing puntos na dapat isaalang-alang kapag nag-uusapan ang paksa na ito. Isang mahalagang aspeto ay ang pagbibigay ng kumpletong edukasyon sa sexual. Ang uri na edukasyon ay tumutulong sa mga kabataan na maunawaan ang mga potensyal na panganib at benepisyo ng premarital sex sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tamang impormasyon. Sa halip na tumitiwala sa mga mitos, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kaalaman, sila ay maaaring gumawa ng informed decision batay sa mga katotohanan. Sa pagtatapos ng posisyong papel na ito, mahalagang kilalanin na ang mga talakayan na nakakapalibot sa premarital sex ay maraming gumagawa na iimpluwensyahan ng personal, panlipunan at kultural ng mga kadahilanan. Habang nagpo-promote ng kultura ng paggalang at autonomiya, pari-parehong mahalaga na magbigay ng komprehensibong edukasyon at mga sistema na sumusuportan at nagbibigay ng mga teenager ng mga kinakailangang kasangkapan upang mag-navigate ng may pananagutan sa kanilang sexual at emosyonal na kagalingan. Ito naman ang aming plano para sa aming aksyon. Bilang isang mag-aaral, maaari namin makipagtulungan sa mga organisasyon ng komunidad at isagawa ng kompletong edukasyon sa sexualidad. Para sa pagsama-sama ng komplikadong edukasyon sa sexualidad ng mga kurikulum ng paaralan, mga programa sa komunidad at mga setting ng kalusugan upang matiyak na ang mga individual ay may access sa tumpak na impormasyon at mga pagkukunan. Bilang isang kabataan, paano mo mahihikayat ang iyong kapwa kabataan na igalang ang kanilang dignidad at sexualidad sa modernong panahon? Magbigay ng isang konkretong pahayag. Bilang isang kabataan, mahihikayat ko ang aking kapwa kabataan na igalang ang kanilang dignidad at sexualidad sa modernong panahon sa pamamagitan ng pag-edukasyon at pagpapahalaga sa kanilang sarili at sa iba, sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon, pagtanggap sa kanilang mga sarili at pagpapakita ng respeto sa lahat ng uri ng sexualidad. Maaari nating bumuo ng isang lipunan na nagpapahalaga sa dignidad at nagpapatibay sa kalidad ng ating mga relasyon. At yun lamang po. Salamat. Audio Jungle.